the doubts. For more clarifications, for further biblical discussion, let the gospel of Jesus Christ becomes a burning fire in your heart. Word on fire. To give us his biblical views, here with us, Brother Edson Lacran Rosas. Word on fire. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness. Bless our church authorities, bless our sponsors, benefactors, the people who are working behind this ministry, as I claim for more people to join on this ministry, Father, in propagating your gospel. Bless our government officials, guide them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, our staff, ongoing expansions, our management with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Calagan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacies to the less fortunate, to our environment, for the progress and prosperity of all your people on this earth through concepts and ideas. Bless the Wishes of Love community. Bless Altia, Busy Center, my loved ones, Almantia. Bless the people who are working behind of what I am doing, Father. Protect them, heal them, provide all their needs. Father, in Jesus' powerful Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, anxieties, fears, illnesses, in Jesus' name. Touch us, Father, labi na sakit sa utok, mata, ilong, baba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa panit, sa bukog, sa dugo, immune system, chemical imbalance, nervous system, all systems of our bodies, physically, spiritually, psychologically, emotionally. Father, please touch us, heal us, repair. Veni Sancti Spiritus, touch us, Holy Spirit, empower us, heal us. Santa Maria San Jose, Padre Pio, uban ni Mother Teresa of Calcutta, Thomas de Aquinas, San Miguel Arcangel, Pula Anthony, all saints, Brabos Blessed, Kuya Anthony Padua. Please bring our prayers to our Almighty God. Pray for us, be with us, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas kapitulo 18 versikulo 35 ngadto og 43. Giayo na Jesus ang usa ka buta kang makililimos. Sa nagkaduol si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panahon sa mga tao, nangutana siya, unsa man karon? Si Jesus nga taga Nazareth mulabay dinhi mingon sila kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, anak ni David, kaluy intawon ako. Tungod diin gikasab-an siya sa mga tao nga nag-una ug gipahilom siya. Apan ni kusog hinuon siya pagsinggit, anak ni David, kaluy intawon ako. Dusa miunong si Jesus ug misugo ngang butadad-on ngadto kaniya. Sa naiduol na siya nangutana si kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kalimo? Itubag siya, Sir, gusto unta ko kabakakita pag-usab. Ug giingnan siya ng Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy
nakaayo kadimo. Ug diya nagakita siya og bisunod kang Hesus ug nagpasalamat sa Dios sa pagkakita niini sa mga tao, gidayeg nilang tanan ang Dios. Today we are remembering Saint Margaret of Scotland. Patroness of Scotland, was born in Hungary in 10th century. After Norman invasion, she fled to Scotland. At 24, she married King Malcolm III, proving as ideal mother for 8 children and a perfect queen. With love and grace, she was able to soften the rough temper of her husband and to incite him to works of justice and charity. Margaret promoted the spiritual renewal of the clergy and made obligatory the observance of holidays. She also built several churches and formed a guild of virtuous ladies to provide for the liturgical needs. It was never known that a beggar went away from here empty-handed. Margaret died and she was buried in the church of Dunfermline, which she herself had founded. Legacy: Queen, gideklara nga santa sa atong simbahan. Asawag usa ka hari didto sa Scotland. Ngano? Tungod kay iyang gitabangan ang iyang bana nga mahumok ang kasing-kasing aron ipatunhay ang kalinaw, hustisya, pagminahalay didto sa Scotland. This is a concrete evidence nga dili day tinuod kung dato ka maimperno, kung prosperous ka, kung wealthy ka. As long as you are using it for good, most especially in helping the poor, the less fortunate, and most of all, supporting for the sake of the gospel, like Saint Margaret, usa sa karayna, dato, way pobre mo doon niya nga empty-handed sa pagbiya. Nagtukod sa mga simbahan using her wealth for God. Iyang giingnan, iyang bana nga hari nga ang mga kaparian sa ilang dapit, panggaon, tagaag kay gayunan nga musangyaw ni Kristo. She became an intercessor between our church and to her husband. It's amazing. When I reflect the life of Saint Margaret, nakita na ako nga sayop ning pangunauna sa uban na kung dato ka, kung nindot imong posisyon pagkabutang, kung naa ka sa nindot nga disposition sa imong kinabuhi while living on this earth, you will be put in hell after this life. It is not true. Usa ka na ka wrong views, that is a fallacy, means false statements, di na tinuod. Look at Saint Margaret, dato, rayna, pero gideklara naman sang santa, ngano, ang unsay iyang naa, nga mga bahandi, privilege, lingkuranan sa pagkarayna, iyang nangigkamit sa saktong paagi. And I hope each one of us will try to have a good life, better life, best life as we go on in our individual journey. Kung unsay atong makabot sa kinabuhi, mga grasya, blessings, financially, everything ato nang gamiton for good, for other people, and for the glory of the living God. Samang Santa Margarita. Santa Margarita, please do prayers for all of us. Nga kung unsay nanamo, amo ni ipaambit sa mga kabus ug alang sa kimayaan sa Dios. Saint Margaret, please do prayers for all of us, for our healing, miracles, blessings, enlightenment. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always connecting to us through your prayers and financial supports. I feel that our givers in the past, occasional givers, will come back soon.
and our present givers will continue bisan sa inyong giagiang mga trahedya, pagsulay, crisis in all areas of your individual life. I feel that there will be new givers to help our ministry, and I encourage all of you, those who have desires to do that, do it today. If you want my full episodes through DVD or else kining libro, please palista na mo. If you want to talk to me in person, let's do it here at San Miguel Compound. There is akong opisina para nga linaw. Before, I told you nga pwede mo sa Altia pero sanglit, madisturbo man dito kay tindahan man na may mga tao, mangadto. Mao nang I decided to make all our appointments here at San Miguel Compound kay linaw, then makontrolar nato ang mga tao na musod tungod kay we have our daily guard na matay gwardiya diri on duty. Morning akong agda ninyo. Please call or text ahead 0918-714-8435. Our latest givers, thank you to Tatay Binji anay Tuna Aklan. Kadadlaw ni kaliwat ng Tay Ilimon. Tay Ilimon Awario, yung mga anak Jordan and Balino are working with me in our Mindanao ministry. Lipay kayo ko anak. They spend also thousands of money in Mindanao for the sake of our newspapers ministry sa English nga pamantalaan. Anak ni Tay Ilimon usas nag finance ni ini aron lang makawali tas ebanghelyo. Look at, imagine na ninyo unsa ni sila with Iljon and Jenny, yung mga anak. Therefore tibok pamilya ni sila. Silingan ng Binji Aklan are working with me on this ministry. Thank you also Juana Abuiba, simple woman but has extraordinary heart, muraning adilimit. Then Mimi Saturino, silingang Crisons, loving couple with the boy Espangdan. Thank you with Cha Faith, yang anak. Thank you na ikaridad. Toralba Sisters, pagpalain kayo. Sin Rene, certified Lula Bibi Galgo, uban ni Pariwili, labing ni Islas Naatang, labing couple. Then thank you also Tay Idil na itinaitan, mga tan of anda, pagpalain kayo for your kindness. Ubas mga riyuha dia Gulde, Epipanyo Fortunata with Makinano, do prayers to Jisrael. Thank you also Juana Ardil Makinano, uban ni Jisrael, tibok banay sa dinagtabang nato na Iwana of anda, pagpalain mga Makinano family or Makinano families, kay daghan man sila. Nay Fortunata and Epipanyo Gulde sa bakong bahin nyo na Fortunate, very faithful. How many years na silang nagtabang sa atong ministeryo. Akong kumpare buutan Cebuano, pare Bert with Lucy Laronilia, ako gining kumpare kumare, kailang anak akong gikugos. Usas pinakadako supplier og spare parts sa sakinan diha sa Garcia, sentro sa Garcia. At the same time, nalipay sad ko kay matagadlaw sila sigig paminaw sa tuwa, katingog ilang radyo para makadungog ilang mga customers kay kusog man ilang negosyo. Nya lipay sad ko kay nabaylo ni karon sanglit siya man ang akong pangayuan og ideyas usab about sa mga butang sa business. Kay dugay naman ni sila. Unang thank you pare Bert, akong mentor, mentor sa negosyo. Lipay kay tana. Kaya doon na sa mga nindot kayong mga insights ngayang gitundo sa kuha how to run a certain business sa ginagmay nga paagi. Thank you also Peregrina, amazing woman. Kailalang mo aning babahay na from Paraon Hagna. Tingalig mo ingon mo nga pagkangilngig ning mong babay. Ngano? Nani siya'y sakit
Pero tanaw ni mo siya, murag way sakit. It's amazing. Try to talk to this woman, find this woman, Peregrina. Uban siyang bana, Tony Galamiton. I told this woman, buhion ba kas Ginoo kay imong apelyido daan, Galamito naman. Pagpalain kayo. Amazing. Ngilngig nga babae tungod ni sa iyang pagtuo, tungod sa iyang dako nga pagsalig sa Ginoo. Then thank you also Quaris Sarisa Store diya sa Lookagna. Thank you also Calixta Ulayer, Angela Cagas with Naifiras for your kindness to us. Pinangga sa kuaning Naifiras of Tugas, ipangamusta ko ninyo. And also thank you Stefan Store, the home of pure rice, fresh rice with agaw-chupi. Dunya des Giuang with Brinmill, the home of groceries diya sa sawang poblasyon. Silingang Taiwan, Ma'am Liao, pagpalain kayo diha with Judith, nagtabang sa atong outreaches sa labing kapanahunan. Thank you also my business partner Mildred sa Abo Natasha compound diha sa Tabahan. Thank you for your kindness to us. And kumarinjing with Luwayon family diha sa Ginsularan o Malakyas o Ma'am Arin Amparo diha sa Kabantian, silingang na Lourdes Castro, iapil nyug ampo sa Gindulman. Thank you also Tay Cruz in the School, buutan kayo ni pinangga sa daaning maong tibok pamilyag panay with Lito and Wilma. Uban sa anak si Ramon, kaming Don Ramon. Tungod na silang dako kayong hasinda, nag-farming sa di sila. Then people of Garcia, mga ubahib mukoy, Nay Maria, Kagampang, Dopriyo siyang pinanggang anak, si Lukring, Baybay, pinanggang asawang Dudong, with Ma'am Rosel, pagpalain, taga Garcia, Dopriyo sa pamilyang Narsing, mga Lo o Alabadiya, pagpalain kayo ng may kapal. Ay Bobby, thank you. Usog atong radyo dias ilang Municipal Agriculture's Office. Proud sila kaayo nga nagpaminaw sa atong programa with Nay Duning, ilang bagong hippie diya. With Tayuse ug Judil Galyendes. Taytuni Madira hirinagda pagpalain. Dungmens mga Tadina Albino pagpalain. Merspin, Trudos. If you want a car for rent, inquire at Altia, the home of Pure Tablia. For more details, Pintag Balay, uban pang mga schoolworks, inquire at Altia. Kay i-assist mo nako para nga makaserbisyo ni kining gusto ninyo. Natay Pure Tablia, herbal nga coffee with floor, then herbal haplas with Nanida, atong business partner, do prayers to Attorney Eastern Legal Council. Iapin yung ampo for more courage, strength, peace, di lalim ning trabaho abogada. Tinuod din na, di lalim mag-eskwela, di pod lalim ning trabaho. Di ba Attorney Anyula o Attorney Prune, atong mga igala, Attorney Luz. Di lalim, manang do prayers para kanila, atong mga alagad sa balaod. And also, do prayers to Nay Frida, uban siyang anak, si Yiye. Si Yiye na gibati karon, si texted me, binadji ning Nay Nida, muna akong giingnan part of life, kining atong mga pains, atong mga kasakit, atong mga pagsulay, atong gipasan sa kinabuhi. Please, iapilin niyo og ampo si Yiye Escobilia. Daga nagpaampo nato, mao nang ayaw mo gagol. Ako mong giapig ampo. Bill Gaines, thank you also. Pag na ako'y mga gikinanglan sa balay, labi na akong metal works, unsa diya, automatic buildings, muwilding ni basta putaw, pagpalain kayo ng may kapal, buutan, ning maong wagtiayon, like Pino and Merspin. Salamat kayo ninyo. Anytime, kung siya atong i-request, di na sila mubalibad. Nailus, pagpalain ka ng may kapal, do prayers. Iapig ampo niyo sa Tia Rangke, ato sa ning pinanggang pamilya, uban ni Valentina Lucero, ug tibok lang banay,
iapilin nyo sa inyong mga pag-ampo, sa inyong mga pagpangaliya. Diyas Bungaylaya, Akdal family, Sister Edita, pagpalain kayo ng may kapal with Margin, inumdum ko, Tony, ug Nora Galbi, uban ni Angel sa Yuta. Mads Duray, how are you? With Parialan, Des Malbog, ato ning gitimbaya. TC Pagdinawan, why problema na kay linaw gud ang apelido. Kalipay people sa Hingoog, na Kalipay Hingoog, dapat Kalipay Kanupaw. Mga palipayo ni Matawana, mga Dablo tumakin with their barangay captain sa Hingoog, sige sa sunod itong programa. Camiguin Province, may agaw na kung mga closest diya, and the rest of our brothers and sisters, dagang kagaminaw to sa Camiguin, Osamis, Oroquita, Liti, Maasin City, thank you for always following our broadcast. People po ba'y pagpalain kayo, tanan diya Marmachilos, Builes, Father Rioms, akong advisor, pinangga ko ani. Di sad ikatingala, tulos la kabuk pari. Tungod kay ilang maguwang si Father Rioms, pari yung tinod. Ngano, way back how many years ago, kasabot na siya sa kuwa. Pinangga ra ba ni Monsignor Uri with Monsignor Ignacio Reyes, pinangga nilang mga umumalin. Then, with Father Budes o Father Lumakang, do priyos na makaparian diri sa lungsod Sagna. Nakita na ko ganina akong konsultan sa Theology, si Father Josué Cadorna. Iapin yung ampo, sab sila. With Miguel Manangina. Kinsa paywa na ito matimbaya. Wa na magpasabot, kay kalimtan mo na ako, sa akong kasing-kasing, mahal mo na akong tanan. Bibliksyonis, if you want to help, come to Bibliksyonis sa public market. Then, Jacinto, akong kumpare sa Romjic Trigods, Paribilyong, thank you so much. Nagtingog atong mga radyo din ng Dapita, Iskinita, mga merkado, mga offices, mga isdaan, asa. Malipay kayo tatungod kay kining atong broadcast, gatingog. Kining atong wali, ilang gituyuan yun o patingog. This morning, somebody texted me, sa brother, mag-live ka. Through Facebook, maugiyang gisugat sa kuha in kuyap. Magwali ko, please, bulimi ninyo. Thank you. Kay kita ginako, dagan kaayong nagatang kung mag-live bata sa atong daily broadcast. Then, lipaysad ko, tungod kay nga atong Facebook, mga articles nga atong gipost diya from our daily newspapers ministry, nga gipanag-iyas mga Oriuki Family Trinidad Bohol, ilaning Bohol News Today, Bohol Standard, Bohol Balita, tulo ka buok, ila sa kung gipasuwat, ining tulo ka buok pamantalaan. Lipay kayo kuhana for this great privilege. Thank you mga Oriuki. Pagpalain kayo, people of Bay, mga misula o klarit diha. Thank you also. People of Palisya, mahal ko kayong lahat. Yuta sa akong katigulangan usab, diha man na tao ang uban, diha sad namatay, maniyuta nga akong natawhan. People of Palisya, mahal ko kayong lahat. Ang itabo, daghan na kayong nag-share sa atong article sa Facebook. Malipay ta. Sa una, may lag na 5, tulo karon almost 20 na. And I expect more people nga makasabot nga ang ato ding article dili lang para i-like, kundi i-share ni aron ang imong mga friends sa Facebook makabasa usab. You have 4 choices, upat man kabuok topics atong gibutang sa Facebook matag adlaw. Lahi nang wali nato, dili. Nasa tay ministries Facebook, kanang atong dili nga wali sa newspapers, ato po nang gibutang sa internet. You have 4 choices. It's up to you unsang tapika ang gusto nimong i-share sa imong mga FB friends. So ang maximum 5,000 man, kung mo share ka lang even 1 article, 5,000 automatic imong giwalihan on that day. You got me? Sa matag share nimo sa usa sa article nga akong gipost sa internet. Do it. Di lang like, kay mo like ka, that's personal consumption lang, nga ni-like ka, ganahan ka. Unlike kung imong i-share, imo nang gi-post, imo nang gi-forward sa imong mga friends in somewhere. Do it. I encourage all of you, please tell your friends, your children, parents, wherever you are. You can broadcast also the gospel in other means through internet.
unsaon ang atong wali ug atong article ipashare sa inyong mga anak nga naay Facebook. Maidalag na. Sa kadaga atong gibuhat sa internet natay kay gayunan nga atong gihimo ang maayo pinagi sa atong mga wali. Our overall viewers sa atong wali sa internet mukabat na og duulan og 22,000. Mo nang please tell your friends to watch my daily episode sa Facebook or sa YouTube or else sa atong mga websites aron nga didto masundan sa dila ang atong mga wali. Tanan akong mga minahal, mga nagsuporta, nagampo, tanan nagpaampo, mahal ko kayong lahat. Then, condolence sa pamilyas mga Salas, kung higala Randy Salas sa Giling, Kandihay. Pagpalain kayo ng may kapal, ako ni higala ever since, mo nang condolence sa maong pamilya. Amigo sa nisa akong ginikanan. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa buta nga nagpakilimos. Anong state pa man gyud diha, butang nagpakilimos. Anong gibutangan man gyud, butang makilimos. Do you notice? Because the truth, doon na sa mga buta before nga di makililimos. Kinsa ni mga butahang di makilimos kadtong gidawat sa pamilya, gi-cared sa pamilya, gipangga sa pamilya, gitagaag space sa ilang pamilya bisan pa sa ilang diferensya. Unlike the other disabled people na mga physical defects, buta, bakol, pungkol, gisangla, amang, bungol, naman sa una. Ang ubang pamilya, di nila dawato ni uldo ilan ng kapamilya. Mangutana mo na ako nga no, kay ilang pagtuo, pag nakay sakit sa una, buta ka, bungol ka, tinunglo ka sa Ginoo, makasasa ka, ikaw maoy naigo sa kasilag sa Ginoo. Tanawar ng ilang mga mentality, ilang pangunauna, labihan gid ka ngilad. Kay kung membro ka sa ilang pamilya, bisag unsa pa ka kadugo, igsuon ba ka, anak ka. Pero I would like to clarify, dili tanan. Kaya naman po yung mga disabled sa una, gikir, gipangga until sa ilang katapusan sa kalibutan. Pero nasa yung mga buta, mga disabled, kaya ilang napasagdan, ngano, di sa gustong naapay connection, kontak ani, tungod kay mahadlok silang makontaminated, they were afraid to be contaminated from the curse, from the sins, niining maong mga masakiton, niining mga problemado, disabled, na physical defects, ang mga membro silang pamilya. O nag-clarify sa atong gospel, makilimos nga buta. Kay naman po'y buta nga di makilimos. Ang atong pinaka main character of our gospel for today, kining buta nga makilimos. Mao ni ang ilang mentality kaniadto, it was a wrong view nga kung nakay sakit, nakay problema, tinunglo ka sa Ginoo. In fact, the disciples of Jesus Christ were tempted to ask these questions to Jesus Christ in John chapter 9. Mingon ang mga apostoles magtutudlo. Kaning buta, tungod ba ni siyang sala? Mao mo ilang pagtuo. Tungod ba ni sa sala silang ginikanan na tinunglo? Or tungod ni kay pagbuot sa Ginoo, ingon si Kristo, my the disciples, di tungod kay sa sala, di ni sala siyang ginikanan, buta ni siya. Kay pagbuot sa Ginoo aron ang iyang himaya may padayag. Kay niining maong senaryoha, Jesus healed a certain blind man ug ang mga taong nakakita midayeg sa Ginoo, ang uban sa na insecure. Kay ngani man ning kalibutan pag maghimo kag maayo na maging mga tao ma-insecure. Why? That is self-projection. Gusto lang himuon, di mo sila kahimo, ikaw na kahimo, na ikaw ilang initan. During this time, na mga taong nalipay, na po yung mga na-insecure.
nasuko ni Jesus Christ, nasilag toward Jesus Christ. Mao ni ang ilang panguna-una kaniadto nga kung naa kay depekto, tinunglo ka. Mo nang di ka dapat i-care, di ka dapat gunitan kay mulatay ang tunglo. You know what? Naaman ni sa study even sa mga born again and Protestant, kining transitional energy, kining gitawag og pag-transfer, pagkabalhin, transition o transfer. Nailibro ani ang usa ka Protestant author, and you know what? The whole Protestant and born again or Christian churches nga mga sikta rejected this book and even rejected to the views of this what we called author. Kay dito sa libro nagkanayon ang makasasa dili dapat imong gunitan, di dapat imong isikhans, di dapat imong agbayan, di dapat nga imong gakson, di dapat nga imong istoryahon. Ngano? Ang yawa according to his views nga naa nimong tao mo transfer nimo na. Ang tunglo sa mong tao mo transfer nimo na. Ang curse nga nadawat sa mong tao maimo na once you will communicate, once you will attach to a certain person nga dunay problema, na sakit, gi-curse according to this book. You know what? Along the road ang uban miingon bitaw no murag tinuod ako sad. Mao sa na ako mentality before. I don't want to associate with sinners. I don't want to associate with these bad people. Ngano? I was tempted to think before nga ang ilang sala, ang ilang kadautan, ang demonyo nga naa aning mga tawana, although I don't believe nga ang yawa naas tao, ang Ginoo mao naas tao, di ang yawa. Satan has no legal right to each one of us. Only God reigns within us. Revelation chapter 3, ang atong kasing-kasing mo ni pulianas Ginoo sa matag tao, mo nang yawa way katungod mo puyo sa tao. You got me? Wag yun ang Diyos ra. This is my belief. My point is simple, my dear people of the living God. I was tempted to this belief before nga kung makigigala ko, makasasa, naay sakit, naay problema, matakdan ko tunglo, sala, aning maong mga tao. Along the road of my journey, when my faith became matured, when I realized many things about the will of the living God, about our church, about our teachings, nag-realize ko, sayop ang akong pagtuo. Ngano, kadtong naunaa nga kung makigala ka, matakdan kasi ang sala, madamay ka, mao ni utok sa mga Hudiyo. Mao sa ni ang author, miingon nga kung makigala ka makasasa, matakdan kasi ang pagkamakasa, maapil kag katinunglo. Mao nang dapat likayan ang makasasa, nihatag sa iyang kaugalingon nga views na yung mga pastors, mi-adapt. Pero kadugayan naka-realize sila, kadugayan nakabatyag sila. This reality nga akong nadungog from Pastor Sapanta, my friend, nga pastor, yung sa brother, mo gudang girejik, tibuok, born again, Christians, Protestants, girejik na mo ng libruha, kay natakdan mi, kadugayan, pagdagas mga panahon, na-realize na mo, nga sayop, perting sayop pag yun, kaya mao na utok sa unas mga Hudiyo, pagbuta ka, bakul ka, ila kang i-reject. Although, di tanan, pero majority of them, ngano, kay nauna na tinunglo, madamay palang mi. Kumbaga, manghinaw sila ba? They want to put barrier between them, healthy people, normal people, with this not normal, abnormal people, with this disabled people. Gusto lang butangag barrier, gusto lang butangag wall. Pero, kay buong man sila, when Jesus came, nga ang mga gisangla na ang Kristus iyang atubangan, no wall. Ang mga buta, naas iyang atubangan. Ang mga pobre, naas iyang atubangan. Ang mga taong sa likewise ng panahon, in fulfillment of the prophecy ni Prophet Isaiah chapter 61, nga ang usa ka Bisaya nga matao, may mugso to give freedom to
break the bandages aron paghatag og kagawasan, pagbugto sa tunglo ug labaw sa tanan paghatag og tabang sa mga kabus ug mga dinaog tao. Diyos were astonished ngano nga kining mga sinalikway nila wala tagaig bili kay para nila nalagi transition may tabo, transference ang term ani nga ang energy, ang sakit, ang tunglo, ang yawa sa mga tao pag imo nang lamanuhon, pag imo nang higalaon, matagdan ka. This is my conviction. Di na tinuon. The truth, the fact, mao ni kung iya kas Ginoo, balaan ka, ning kamot kang mahimong matarong matag-adlaw, kung imong lamanuhon ning mga makasa, kining mga disabled, kining na diferensya, believe me, the power from you will flow in your hands sa inyong mga kamot. Dili ang yawa maoy mo flow toward you, but believe me, this is my conviction, this is my analysis, the power that you have, because God reigns within you, mao ang mulatay unsa epekto ang tao nga makasa mahinahinay og karinyo ngano ang imong energy, the positive energy, the energy of the living God will flow, maoy matransfer sa makasasa nga moinungdan siyang kabag-uhan, enlightenment, kayuhan, makadawat sa favors, blessings, miracles, healing. Di na ikalimod. Even Paul, when people touches Paul before, you know what? In Acts 18, in Acts 19, what happened in the life of Paul? Sadyang magunitan manggali ang iyang biste, ang iyang tuwalya, ang mga yawa, manglayas, ang mga masakito na ayo. In Matthew chapter 9, do you notice, bisan tong babae nga nakahawid lang sa sidsid sa panaptos tong Ginoo. What happened? Naayo. Ngano? The power flowed from Jesus Christ and it was released to a certain woman. This is written in Matthew chapter 9, verses 18 upward. Ang babaeng tinugon siya, makahikap lang ko sidsids itong Ginoo maayo ko. Then power released from Jesus Christ. Kaya nakawid sa sidsid. And this is my analysis. Kung imo ding lamanuhon, higalaon, imong panggaon ng mga buta, na depekto, makasasa, na problema, ang beneficiaries sila. And you are not affected from them. Believe me. No power. 1 John 5:18-19. Wayawa nga makapanamas-tamas, makapasipala sa tao nga giarian sa Dios. Sa tao nga nagtarong sa kinabuhi, sa tao nagtuman sa kabutos Ginoo, wayawa makatakig, makadaog, batok nimo. Mao nang may point is kung ang mga tao sung palibot, butaman, disabled man, ay problema, ay diferensya, ay sakit, luoy, please love them, care them, smile in front of them, relate to them, talk to them, treat them as normal people if you can. Kaya ako bang nakita, pag normal ta og smile, the way we handle ourselves, normal pod. Pero galig na problema, disabled, mga tao, ganang diferensya, mausob ang atong pakigulate. Di na nato ikalimod. Ngano, even myself experience like that many times. But I realize in Lord, anak sa datimo. I need to love them, I need to care them, I need to talk to them, I need to treat them patas with the normal people nga mo-approach sa kuha. Kaya nga no, imog po ng anak, tao na. Mauna, ang akong point is simple. To connect to the people, to connect to the marginalized, to connect with the indigents, to connect with the disabled people, that is a very nice and wonderful, that is the right move that you have ever made sa imong kinabuhi. Ngano, ang imo di ay energy, favors, blessings, graces, the healing power that you have received from your baptism will be released from you, will flow sa imong makamot ngadto ni ining maong mga tao.
Instead, ang ilang bidya, negative, mo imusod mo. Mo na sa libro sa katong Transference, katong author mingon nga kung makighigala kas mga naay problema, naay sakit, mga naay gibati, matakdan ka nila, mo nang ayaw na lang. Opposite po, si Kristo, gamahal aning mga dautan, gamahal aning mga masakiton, gamahal aning mga problemado, gamahal aning naay mga diferensya. Pero kadtong maong libro, opposite yang teaching. Ayaw daw mahala kay matakdan ka, adto ra pakig-associate sa mga healthy, mga buutan. What kind of belief is that? Before, some pastors were tempted to adopt this teaching sa ilang kauban, but later on, it was rejected. Kaya nga no, kasabo sa guwana, niagi kuwana. Di na tinuod. Kung imo din is-sequence ang makasasa, siya maoy makabenefit sa gahom nga imong nadawat tungod sa Ginoo nga imong gialagaran. Kung imo din tagdon kining taong na diferensya, disabled na problema sa kinabuhi, ang unsay na nimong pabor panalangin will be transferred sa maong tao. And you know what? This is the reason why if you make a certain pre-over sa usa ka tao, either maayo o di magaling physical, spiritual. This is what I noticed. Not necessarily nga kung pre-overan gini mong tao, physical healing will take place. It's the will of the living God to heal a certain individual, but di ta kabuot sa Ginoo unsay ang ayon. Pwede may ayon imong emotion aspect, imong psychological aspect, imong spiritual aspect, or else physical aspect. So pa kung mag-pre-over kag usa ka nila lang, dilis lang panahon nga physical healing will happen. Pwede na internal healing, psychological healing, emotional healing will happen. That's the will of the living God. You got me? Ang importante nga sa imong pag-pre-over, ang grasya nga naanibo imong gi-release. Before, I was hesitant to make a pre-over. Ngano? Because I was confused, I was in my doubts nga tingalig, why milagro may tabo, why healing, tingalig kini magpa-pre-over na ko bingo, may gahom is Brad, ingon sila na anyway, ang gamahanan ang Dios dili ang tao, pero ang Ginoo makarelease ang gahom pinaagi og tao. Like Paul, ang gahom i-release gikan siyang lawas. You got me? God can do that. Luke 1:37, everything is possible with the living God. Pero I realized along the road of my journey, being a servant of the living God, nga di days tanang panahon, once mag-pre-over ka, kay siya may mag-ayo, ang physical healing ayuhon. Ang ayo sa Ginoo pwede emotional, psychological, internal, spiritual. Then along the road of your journey, matinga ka, nausog ang imong palanaw, nausog imong nauna, nahimo kang positive, nahimo kang ligon. Although ang imong physical healing nga gusto nimong maayo, mo na nagpa-pre-over ka sa usa ka tao, watod maayo pero ka-rise ka along the road. Uy, naamdi ka usaban, no? Nausob nga akong palanaw sa kinabuhi, ganahan ako magpakabuhi, bisan pas akong gibati, bisan sa akong problema. Epekto na sa pre-over. Mo nang do not think, do not say these words na nagpa-pre-over, manggugkuan ng tawhana, wala may kaayuhan, wala may tabo, wala lang kakabantay. Ngano, not all the times na physical healing will take place once you receive pre-over from anyone. Can you understand what I mean? And this thing, I would like to clarify, nga di tanan nga magpa-pre-over sa kuha, ayuhon mo sa Ginoo. Physically, kay pwede siya mo ayo ninyo, spiritually, psychologically, emotionally. Pero what I am very sure is, you know what? The healing power, the grace, the favors nga akong nadawat sa Ginoo are also released to you sa panahon nga magpa-pre-over mo sa kuha. Pero unsay inyong gusto, wa ko kibaw, itubag ba na sa Ginoo. What I am very sure is the grace, the power, the favors sa panahon nga ako mong i-shake hands, ilamano, i-embrace, sa panahon nga ako mong i-communicate, i-istorya, sa panahon nga mag-pre-over ko ninyo, sa panahon nga ako mong gigunitan, inyong abaga, inyong kamot, mao ni akong conviction, the healing power, the grace, na release. Pero kaniadto, ayaw mo gunit aning mga taong abnormal, disabled, may problema, kay matakdan ka, kay tinunglo na, makasasaan na. Pero sa itong modernong panahon, believe me, makakita gali kag dautan, makakita gali kag
disabled, makakita kag na diferensya, please, I am appealing to all of you today. Kaluy kay nanginanglan sila nimo. Not necessarily nga nanginanglan islag kwarta, kundi nanginanglan islag panalangin, nanginanglan lag pabor, nanginanglan islag care, nanginanglan ni sa imong blessings ngadto kadila. Mao na kung makakita di kag disabled mga taong luoy, buta, bigar, whoever sa atong katilingban, pakitas imong kaayo. Kay the more nga magpakita ka sa imong kabuutan, sa imong kaayo, ang gahoms Ginoo nga naa nimo will be released toward them. They can receive blessings, they can receive healing, they can receive miracles. Mao nang may point is simple, pangkaa, mahala ang mga taong luoy sa katilingban nga atong gipuy-an because they need you. Nanginanglan sila sa imong panabang, nanginanglan sila sa imong presensya in order they can receive also favors, blessings from God through you, pinaagi sa imuha. Instead, maglikay ka, kay mahadlo ka matakdan. That was the belief of the Jews. Mahadlo ka nga makig-associate kay unyag, daot ka, like them, matinunglo ka. Nagkanato, naguna-una, di ko ganahan na, gitunglo na sa Ginoo, gisiluta na. Mao na itong nauna. You forgot that God loves them also. God allowed these people to exist for a purpose. 16:1, 4 in Proverb, tanang pangitabo na purpose. One of the reasons of God nganong iyang gigama ning nay problema aron nga masukod ka kung kamaubay ka mo care nila, either imong pag-care, material things, imong pagpangga, or favors, blessings from you, kaya ba nimong i-release ngadto kanila? Kabalo mo, my dear people, ang presensya sa mga buta, makailimos, disabled, mauni ang mga tao nga sigigdan ni natong mga way diferensya. Pero wa may taong way diferensya, namon kita mga diferensya. Kay wa may perfect nga tao sa laktod pagkaistorya in the eyes of the living God, kitang tanan perfect, pero sa pananaw sa tao nagita imperfections. Nayuban gwapo pero mubo. Nayuban tag-as pero igo ra sagnaong kun atong tanawon. Nayuban puti pero di man sad attractive sa atong pananaw. Nayuban itumon pero attractive. Pero sa pananaw sa Ginoo equal ta. Proverbs 22 verse 1 to 2. My point is mauni. Kini day mga tao nga nagpakilimos, mga taong luoy, mga taong problemado, mga tao nga naas katilingban, nagpanawag na. Nga tabangan, nagpanawag na. Nga kaluyan, nagpanawag na. Nga imong tanawon sila. Meaning, believe me, tungod aning mga pobre, tungod aning mga disabled, tungod aning diferensya, malangit ka. How? In what way? Listen to me. Once you will respond to them, once you will do something toward them, once you will initiate a certain thing in favor of them, you will be saved. Si kagingon, Lord, luwas ako. Yung Ginoo, sure ka, gusto kag kaluwasan? Minka, yes. Yung Ginoo, then, look at your world, look around you, look at your society, look at where you are. Kung gusto kang maluwas, may mga tao, tabangi, do these things. Kaya mga tawana, ikunik, kini mga tawana, pakita sa imong kabuutan. Kay, ngano, kini day mga taong na diferensya are allowed to be born, are allowed to exist, are maluwas ka. Can you hear me? Are maluwas ka. Matthew 25:31-46, what you did to the least of my brethren, it is done to me. Unsay mong gibuhat sa labing ubos na akong igsuon, sama nga imong gibuhat diri kanako. And this is the reason why the GD Foundation is born. In partnership with our ministry. Ngano, we're trying to reach out to the different kinds of people around us, kabus og dili. Not only in material things, katong tagaan kundi through our teachings. Pangginoo o pangkalibutan, unsaon parang mahimong palaban sa kinabuhi tungod sa atong grabe or extreme poverty na atong nasinati. Mao ni among gi-inject sa utok sa mga tao to become positive, to run,
to move forward tungod sa kalisdanan nga ato na sinati ning kalibutan na. You're trying to do that. Mao ni akong puwen. Ngano tungod kay ang tan-awos Ginoo di ra ning atong emosyon nga kamao kamaluoy buta makilimos, no. Kanang imong gibati sakto man na. Malipay Ginoong kamao kamo bati, pero kanang pagbatiha kutob ran sa imong dugan, indon tika, that is useless, that is nothing. Ang pagbati kaluoy piti mercy nga wa nimo ipadayag, that is a waste of emotion. Usa na kapag pagkita og pagsayang, pag-usik-usik sa imong pagbati. Do it through your actions. Unsa imong gibati, ipakita sa imong duha ka mga kamot. Kung naluoy ka, di lang pagbati kundi butangi og buhat. Kay kung maluoy ka, wa kay buon, that is nothing. You got me? Like the other people, sa gusto ikumutabang ni Brother Ilsen sa ministry for the sake of the gospel. Sige ra man ka gusto, pero wa man kay action. Para nako, that is nothing. Munoy ka sa mga pobre, kita mo sa telebisyon, mabtaraso nga ng atong i-televise ting atong mga outreaches, aron manundog mo, aron ganahan mo mutabang. So, brother, lipay kayo ko, kita ko sa mga pobre, kita ko sa mga tao, inigungit sa mga bata sa ilang makaon, kadtong mga tao nga perting lipaya. Yung ko lagi, kita, anya, stick to sa kusay, no? Pero may point is simple ba? Pero kutob mo siya kita, kutob mo siya nga nalipay, kutob mo siyang naluoy siya. Wa man siya application, mao nang para nako, di na enough. Pagbati nga way buhat, useless. Pagbati nga wa gipakita sa buhat, way nungdan. Like a husband, mingon mahal ti ka. Asawa, pero di man makita sa buhat. Ang asawa mingon mahal ti ka bana, pero di man makita sa buhat. Mga ginika mingon mahal ti kang anak, pero di man makita sa buhat, mo nang that is useless. Kapas pangutan o munako tanan. Mahal ba ninyo mga pobre? Mga kabus, buta, makilimos, mahal ba ninyo ni mga taong disabled sa tilingban? Bisan pag ato ning sorbihon karon, mo ingon ninyo, yes brother, mahal, pangutana. Unsa inyong gibuhat? Wala. Basta kay mahalang. That is nothing. That is useless. Kinanglan na kay efforts, kinanglan na kay action, kinanglan kay buhat. Like Jesus Christ, 1 Peter 2:21, yun si Pedro, let's imitate Jesus Christ. What Jesus did in our gospel, He stopped. Niyunong siya. You know what, this gospel, if Sir Michael Machilos is watching me right now, mauni ang usas pambato sa youth encounter nga gospel. When I was very young, usani sa mga mi tuhop sa akong kasing-kasing nga ebanghelyo. About the crowd, about the rejector, the one who was rejected, and Jesus Christ, the helper, the comforter, the rescuer. Ang mga tao, sabaning buta, hawade buta, samok-samok ka lang, while si Jesus Christ, nakadungog man, singgit man, and the best and the right attitude, niining maong buta, when the people told him to stop shouting, o sige buhat sa buta. Mingon ang buta, Jesus! Misamot siyang singgit. This is my point. Murag tubig. Ang tubig nga damor nga pugna nimo ang iyang pressure, damor na nga mangitag buho aron siya mulusot. Og di ka pugong ang imong tubo, mubuak na. Mao ni ang pressure sa tubig. Mao ni law of pressure. Balaod ni sa pressure nga ang tubig mangita ginag-exit, mangita ginagkagawasan sa iyang pressure, sa iyang tubig. This is my encouragement to all of you. Muras butang makililimos. Gikasab-an, gipahilom, gipaunong, o sa gibuhat niya, misamot nun sa singgit. Kita, pagbabagan ta sa unsa itong gusto sa Ginoo. Pag makadawat tag different odds, adversities, objections of our individual life, different stumbling blocks along our journey. Damuron tata nga mangusog in order that we can surpass, we can pass, we can overcome niining mga obstacles, barriers
that we are facing every day as we go on in our individual journey. Kita pagbanggaan tag problema, kasakit, pagsuway, maluya man. Di na ko, gilibak ko. Nangalagad ko sa Ginoo, plastic. Prove to them that you are not hypocrites in doing your service to the living God. Ngayon ang uban, napi ka, di na ko, ingon sila, napi ko. Prove to them, stand up! Pakita sila, taas no ka, may dangal ka, that you are doing these things not because of money, but for the sake of the living God, for the sake of your souls, and for the people. This is it. I heard many times different malign words, accusations, different criticisms, pero kabalo mo, unsa akong gibuhat, damor ko, kanakatilaw og objections, persecutions, different adversities in my journey in preaching the gospel of Jesus Christ. Mura kog tubig nga damor gipugan, misamot ang pressure, misamot ang energy. Ngano, this is the right attitude. Can you hear me, people? Right attitude is consistent in doing the right things despite of the adversities na imong masinati sa imong paglawig dinhi sa kalibutan. What is our common reaction if we face different obstacles, odds, adversities? Maluya, mo quit, mo give up. We have a loser habit. Instead, we possess the winning habit of our individual self. Look at the attitude of this blind beggar. Singgit siya, Jesus! Iyang matawa, hilom! Sa mga matawa na, namas na exclusive, busy mentality, nagtuo mas lang ang Ginoo para ranilang mga healthy sa mga buta, gisangla, disabled, wa sila'y katungod, musangpit kang Jesus Christ, pero tanawa, ingon ning buta, Jesus, kaliwat baya kang David? Ako, kaliwat kong David. Then the people heard that. Uy, kaliwat mo siyang David, no? It was a very simple statements nga ginitok sa usa ka blind beggar nga nadungog sa mga tao nga way pagpakabana sa ilang kaliwat. Ang buta, kaliwat sad sa mga tao misunod, kay Hudiyo man, kaliwat ni David. Pero was siya pagpakabana. When this blind beggar to Jesus Christ, kaliwat ni David, son of David, son of Abraham, I am like you. We have the same blood. Kaliwat ko nimo. Ang mga tao to nakadungog na uwaw, uy, kaliwat na to, ito manig pasagdan. Huwag na to ditagda. Nga pag-ingon siya, Jesus, kaliwat na ba? Ingon mo ito, hilom. Kaya mauwaw ng Jesus Christ. Matakibawag, maunin na itabo ba? Ako rin presumption. Hilom. Pero damor nga gipahilom ng buta, samot nyo sagsinggit. Kita, mao ni akong advice ninyo. Kung na kay gihimong maayog babagan ka sa imong bana, asawa, anak, silingan kang bisan kinsa, as long as you are convicted that what you have done is good, what you have done is the right thing, then keep it up. Continue. Move forward. Be positive. Di ka ikaw mo surrender. Kinahanglan ang opposition, ang objection, ang adversity nga atong na sinati may mo surrender. Mingon sa hawa ta, di na ta. Ngano di man mo surrender? Usay kining yawa mo katawa nato, di na kayo say pirmi. Yes, pildi kay mi surrender. Ang dagan sa yawa pag mo surrender ka. Mo na kumudol ka sa Ginoo, di sayo na adyan ay objection, ay mga crowd, ay mga butang, pangitabo, ini-event nga mo babag sa imong paglakaw. Unsay pabor pangayon nimo sa Ginoo, kung gusto kang modol sa Ginoo, naginay stumbling blocks along your journey like the blind beggar. Wa gid sa kaduol ni Kristo ano matoy mga tawo tong gaatang dagan. Hilom. Ikaw, sa imong pagpalagad sa Ginoo, wa kay objections, why adversities, why trials, why pagsuway, wa ka kasinati og daghang mga problema. I'm sure daghan. People, the right attitude. Continue your journey. Be positive. Look forward. Run ahead. Go! Surpass past the test of life. This is it. Why I'm credible to tell you like this? Because I overcome some of the stumbling blocks na akong nasinati in my journey as I go on in preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. Kauwaw ba po manudlo ko ninyong padagon mo, dagan, palaban niya ako mismo, quitter never wins.
only winner never quits. Ang mga pilde, mao ginay pirming mo surrender, pero ang winner di gid na mo quit. Di na mo quit. Ikaw, imong sakit ron, imong uban, wa na kay kayuhan. Ayaw to until God will say your sickness has no cure anymore. Believe. Because the word of God is final. Pero tao ra, he has no power to tell you like that. Nga imong sakit, wa na'y kayuhan. Imong problema, wa na'y kasulbaran. Ang imong circumstance, ka imong nasinati, di nakamhaw as anak. Ayaw to sa sultis mga tao. Until God will say everything is over, everything is final. Anha to sa Ginoo. Pero until way Ginoong moingon sa imuha, nga wa na kay kayuhan, way kasulbaran imong problema, wa na kay mahimo pa, then ayaw tuog tao. Ako nagtuo nga kung right attitude ka sa imong karong kahimtang, like a bigger, I know we are in these different situations, pero the same nga pagbati, rejected, na pains within, natay mga hopelessness, self-unworthiness, mauli sa youth encounter, I learned this many times about the feelings, emotions, the status, disposition of this blind beggar. He was rejected. He felt unworthiness of his life. Pero kita nato, para nako, ako ning analysis, right attitude yung ipakita. Damor sang gipugngan, misinggit nun sa kusog. Muna ikaw, babagan malikas pagpangalagad for the glory and honor of the living God. Ayaw pababag. Probabling babagan kag tao, babagan kag problema, babagan kag sakit, babagan kag pagsuway, babagan kag daghang mga di maayong kasinatian sa imong kinabuhi. Do not permit all these disasters, adversities to block your way in serving to our living God. Overcome. Mo na gitawag, do not tell your God how your problem is or how big your problem is. Instead, tell your problem how big your God is. Ayaw ingna ang Ginoo, Lord, ingani kadako akong problema. Baliha, ingna imong problema, adversities, trials, odds nga imong nasinati, ingani kadako ang akong Ginoo. Problema, layas kadako ko Ginoo, di kakatarog sa kuha. If you have that kind of mentality and emotion, you are stable, you are matured in your spirituality, you grow, you matured, because you have that kind of right attitude. Nga badlungon ka, pasipad-an ka, i-curse ka, tungluhon ka, ang importanteng ikaw mismo, kay baw kang sakto ka, panindigan mong tama ka. Samdi sa mo, they can realize, sila'y sayop, ikaw day tama. You got me? Ang point ako, ang right attitude, di na magpababag kay sure kang sakto ka. Ang buta, gibabagas mga tao, pero wa sila kapugong ngano si Jesus Christ naka-appreciate sa attitude aning buta, gibabagan aware si Kristo is Kristo. Dali. Come, bitbita diri. Nya nang utana pas Kristo say gusto nimo utana man sang kay bawa maning buta because Jesus give freedom. Tagaan ni kagawasan. Inganing Ginoo mangatag natong freedom pero way labot ang pagpakasala. Sira 15:20 wa tatagaig lisensos pagpakasala. You got me? Mo ni ang akong point, mother people of the living God, nga from the side of the road, this person was transferred in front of Jesus Christ. Do you remember Joseph the dreamer in the book of Genesis chapter 45? He came from the pit, lungag, because gihagbong sa siyang mga brothers. Supposedly, patyon, pero yung sagayaw, gibaligyas mga Egyptians. What happened? Pagdagas pinakatuig from the pit to the palace. He became a right hand of Parao. Mao ni akong point. Like David, from a shepherd of the sheep sa ilang dapit, he became a king sa iyang kaugalingong imperyo. Ang usak ka buta nasdaplin sa dalan
Later on, tungod kay positive iyang attitude, na anas tubangan ni Jesus Christ. From nothing to everything. Gikan sa wala, ngadto sa tanan naa. Because Colossus 3:11, mao nang akong apelido, in God, Jesus is everything. God owns all things and everything. Gikan sa pagkawala, badyok mo, sinalikway, abandon, replika, siyang pagkadaplin sa dalan. Ingon si Kristo, bitbitan ng buta, diri sa akong tiilan, diri sa akong atubangan. And from now on, you are now healed, blind, bigar. Ayan ang pagpakilimos, naayo ka na, pangita ng trabaho. Una ko nakasakit, I know God will bring you to the place. And I know the exact place ngayang dalhan, isa iyang presensya, sa atubangan for your healing. Nakay problema, dalong ka sa Ginoo, sa iyang atubangan para masulbad imong problema. Na kay mga pag-antos, dalong ka sa Ginoo sa iyang atubangan aron masulbad ang imong mapag-antos. Kung pobre karon, dalong ka sa Ginoo sa atubangan para masinso ka. Kung daog karon, dalhon ka sa Ginoo sa iyang atubangan aron di na ka makasinatig daog kang bisan kinsa. Because God can transform your life. Like Joseph the Dreamer, from the pit to the palace. Ingani ang Ginoo makausob sa dagway nato, makausob sa atong estado, makausob sa atong pagkatao, makausob sa dagan sa atong kinabuhi. Ang ako lang agda ninyo, possess the right attitude. And you know what? What is the right attitude? Being positive in all your struggles and battles in your daily journey in life. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to meet Jesus as your healer, provider, source of all miracles. Ako mag-ampo nga makabaton mo right attitude, babagan mo, musamot untan inyong kasibot sa paghipog maayo o pagduol sa Ginoo as I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampos malgabirin. Amen. Hallelujah. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been fired into it. God loves you.